So ayan, welcome back po ulit sa channel natin mga boss. Nandito na naman tayo, nagbabalik. Kumusta po kayong lahat dyan? Ito nga po, meron tayo dito ngayon na 55 inches na LED Smart TV. Ang problema po niya ay wala siyang picture pero may sounds tsaka backlight. Try natin, kagaya nito. Nagkakaroon siya ng logo, tapos biglang kukurap, magwa-white, tapos mawawala na yung picture niya. Ang matitira na lang yung backlight tsaka may sounds. Ayan, may sounds siya. So check natin ulit, try natin ulit. Switch off, switch on natin. Ayan, may LG logo siya, tapos biglang magwa-white, tapos yun, wala nang picture. Pero okay yung backlight, tsaka okay rin yung sounds. Ang model number nga pala nito is 55SM8100. Ito po yung model na walang hiwalay na T-con board. Integrated po sa motherboard yung pinaka T-con nya. Nakasama na po sa motherboard. So yan po ang troubleshoot natin ngayon, at alamin natin kung nasaan ang problema, kung sa motherboard ba o sa panel. So bago natin umpisahan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. So ayan, ito na po yung loob ng TV natin. Binuksan na natin. At ito po yung motherboard nya. Andito na rin po, nakasama na yung T-con. Kung mapapansin nyo, itong LVDS cable na to, dalawang LVDS cable, diretso na siya dito sa diretso na siya dito sa panel. Wala na siyang dinaan ng T-con. Ito po left and right na LVDS cable, kasi ang T-con nito nakasama na dito sa motherboard. So ayan po, ang gagawin natin ngayon ay magsusukat tayo ng voltahe. Titingnan natin yung mga supply ng BGH or BGL. Ito po yung pinaka BGH nya. Ayan, yung capacitor na yan, yung 47 by 50 volts. Ito po yung BGH. Dito naman po sa natatakpan ng aluminum na to, yung BGL nya. So papakita ko po sa inyo pag tinanggal tong aluminum. Ganito po yung itsura nya. So ito po yung pinaka BGH nya. Ayan, dito na yung capacitor na 47 by 50 volts. Ayan po siya, BGH. Ang BGL naman niya ay ito, yung sa may ceramic. Itong apat na ceramic capacitor na to, dito sa may pagitan. Ayan po yung pinaka BGL niya. Check nyo po sa mga video natin, kasi na-upload ko na po to about built-in T-con sa motherboard, kung nasaan yung mga testing point ng BGL, BGH, BCC, para may guide din kayo kung saan kayo magsusukat. So magsusukat po tayo ng voltahe dito sa may motherboard, sa may parting T-con. Titingnan natin kung kompleto yung supply, kung may supply yung T-con o yung BGH. Set muna natin sa DC reading siya. Tapos yung negative probe natin sa may body ground. Ayan. Saksak po natin. Malalaman kung mag-on siya, iilaw yung backlight. Yun. Ayan, umilaw na yung backlight. So ibig sabihin, nag-on na yung TV natin. So check natin yung pinaka supply ng T-con. 13 volts. So ayan, meron po siya.
Ito po yung pinaka-supply ng T-Con, tong coil na to. So meron nga siya 13.5. So may supply yung T-Con natin. Tingnan naman natin tong BGH. So ayan, wala po tayong masukat na voltahe. So ito naman yung BGL niya rito. Sigurado wala rin to kasi BGH tsaka yung ano niya, BCC niya wala rin. So ang gagawin natin, maghahang muna tayo dito sa dalawa na to. Unahin muna nating ihang to, tapos sukatan natin ulit. Tanggalin muna natin saksakan. So yan, saksak natin ulit. Ayan, milaw na yung backlight. Check ulit natin yung voltahe ng BGH. So ayan, wala pa rin po. Wala pa rin lumalabas. Pero may 13 volts naman na supply. Pero sa output ng DC to DC, walang lumalabas. So nakahang na to. Try naman natin ihang tong isa. Balik natin tong tinanggal natin, tapos ihang natin yung isa. Tanggalin muna natin saksakan ulit. Pag magtatanggal po, mas safe pag halimbawa ganyan, tatanggal o ibabalik, mas safe po pag tatanggalin muna natin sa saksakan. Para mag short man, hindi madamay yung motherboard natin. So ayan, tanggalin na natin to, tapos check natin ulit yung voltahe. Iwasan din pong sumayad sa mga metal yung ano niya, yung pinaka pin ng LVDS. Ayan, nag-on na siya. Check natin ulit, 13 volts. Ayan, meron. Yung BGH naman, tingnan natin kung meron na. So ayan, nagkaroon na po siya. Kanina wala. So ibig sabihin yung BGL nya meron na rin, kasi meron na tong 28 volts. Yung BGH, ito meron na rin sigurado yung BGL. Ayan, tingnan natin kung may picture siya. Nakahang yung isang LVDS cable nya, tapos nagkaroon ng 28 volts. So ibig sabihin shorted yung side na yon. So dapat yung kabilang side meron siyang picture. Check natin. So ayan, meron po siya. May kalahati yung picture. Yung left side gumagana, yung right side blanco. Kasi itong right side na to, yun po yung nakahang na LVDS cable natin. Pag kinakabit natin, nagda-drop yung mga voltahe na supply ng panel. Kaya nawawala yung picture. Nadadama yung kabila. So ibig sabihin, shorted po tong side na to. So shorted yung side ng panel kung saan nakakabit tong LVDS cable na to. So buo po yung motherboard natin. Ang naging problema po ay yung panel. Shorted na po yung panel. Ang tanong kung may paraan ba o solusyon para magamit ulit tong shorted na panel na to. Ngayon po ito try natin kung obra dito yung tape method. Pero paano malalaman kung saan tayo maglalagay ng tape? Hindi po kagaya nito yung may hiwalay na T-Con board na may nakasulat kung saan yung mga CL key pins nya. Dito po wala pong nakasulat. Ang magiging guide lang natin
ay pag-check ng continuity dito sa dalawang socket na to. Dito po sa dalawang socket na to, may nakaparallel na linya. Yun po yung i-check natin, yung continuity kung saan banda. Yun po yung side na kung saan tayo maglalagay ng tape, yung pin na lalagyan natin ng tape. So check natin. Tanggalin muna natin parehas to, itong dalawang LVDS cable nya. So ayan, check natin yung continuity. Set na lang natin siya sa buzzer para mas madali mag-check, para naririnig natin kung may continuity. So ayan, unahin natin dito sa dalawang pin na to. Ayan, wala siyang connection, hindi magkakonekta. Dito sa kabila hindi rin, dito. So ayan, nagkaroon po siya. Itong dalawa na to, dulo sa dulo ang may continuity. Tapos next, number 2. Ayan, meron. Ayan, meron siya. Sunod-sunod. So, ayan, meron po lahat halos. Dito po yung side na magka-parallel ng linya niya. So, ayan po yung isang palatandaan kung saan tayo maglalagay ng tape. Dito po banda yung mga CLK pins niya. Dito sa side na to. Itong LVDS na to, dito tayo maglalagay kasi ito yung side na shorted ng panel. Dito sa side na to. So maglalagay tayo ng tatapalan natin, tatakpan natin yung 15 pins. Kasi sa iba, kagaya ng may hiwalay na T-con board, ang tinatapalan lang natin is 12 or 13 pins. Dito gagawin natin 15. Pero depende po kung saan siya mag-okay. Pwede ring pag hindi siya okay sa 13 or 12, gawing 15. Pwedeng magbawas, pwedeng magdagdag. Depende kung saan siya mag-okay. So ayan, 15 pins po yung tinapalan natin. Kabit na natin parehas. Tsaka natin sukatan ulit ng voltahe. Kasi kanina pag nakakabit yung dalawang LVDS cable na yan, bagsak yung voltahe ng BGH. So ngayon titingnan natin kung mag-okay na siya. Saksak muna natin. So ayan, umilaw na po yung backlight. Nag-switch on na yung TV natin. Check natin yung 13 volts, meron. Ito yung BGH nya, yung 47 by 50 volts na capacitor. Electrolytic capacitor. So ayan, meron na po siyang 28 volts BGH. Kanina pag nakakabit to, bagsak yung BGH nya. Ngayon okay na. Yung BGL nya sigurado meron na rin yan. So tingnan natin kung buo na yung picture nya. Ayan. Ayan, buo na po siya. Okay na. Gumana na siya. So, naisalba pa natin yung panel.
Kaya magagamit pa rin natin siya. Kahit hindi pa siya palitan ng bagong panel, okay pa naman siya. Nagawan pa ng paraan. So, yun lamang po. Kaya kung nakatulong sa inyo ang video na to, subscribe na po at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga bagong video. Bago po natin tapusin tong video na to, shoutout po muna natin kay Boss Joel Asahid, Toolbox Diaries, kay Boss Edwin Balmera, Jorel Tolentino, kay Pinoy Technician, at kay Boss Orlando de la Rosa, at kay Ronald TV.sa. Pasyalan din po natin yung channel niya.